Hello, my dear! Hello, 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 hello! Magandang umaga po sa ating lahat. At kung hindi naman umaga, syempre good afternoon. At kung tanghali naman, magandang tanghali. At kung gabi naman ay magandang gabi sa'yo, my dear. By the time kasi na ginagawa natin to, umaga. Kaya good morning sa ating lahat. And ganun din sa ating mga spirit guides na gagabay sa atin ngayon sa ating reading. Okay. So, my dear, teka, wala pa pala akong nakuha na na i-reading. Saglit lang. Tingnan natin kung sinong i-reading natin. My dear, ang gagawin natin ngayon is Love Collective Reading. And tatlo na lang ito. Tatlo na lang yun nandito. And very, very soon, magbaback to 0 na naman tayo ulit. Mag-uumpisa na naman tayo ng panibagong chapter. Okay, ng ating reading. Sino ito? We have here Virgo. Hello, my dear Virgo. Kumusta ka, my dear? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Teka, nasa nilalagyanan ko. Ayan. So, medyo ano-ano pa ako. Antuk-antukan pa ako. Okay? So, my dear, kung mapapansin mo sa ating table, yung ating tarot cards ay hiwalay-hiwalay. Sinadya ko talaga yan, my dear Virgo. So, sa unang row, Major Arcana. Sa second row, Sword. Sa third row, Cups. Sa fourth, Pentacles. And of course, sa last is Wands. May dahilan, my dear, kung bakit ko ginawa yan. At ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ginawa yan ay wala lang. Gusto ko lang. Joke lang. Ikaw na masyado kang seryoso. Isa sa mga dahilan kung bakit ko ginawa yan, my dear, is para ma-explain ko yung reading natin ng maayos. Okay. So, without further delay, without further chika, let's go na tayo, my dear Virgo. Love Collective Reading. Ay, teka lang. Mag-reminder pala muna tayo. My dear Virgo, ang gagawin natin ngayon is Love Collective Reading or General Love Collective Reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga ganitong klase ng reading. Okay. So kuha muna tayo ng oracle card, my dear. Lagyan natin sila ng oracle card. Bawat isa sa kanila ay lagyan natin ng oracle card. Virgo Love Collective Reading. Ayan, meron ng isa. At habang hinahanap ko yung mga cards, mananahimik muna ako panandalian. Kung kakayanin kong manahimik. Okay. Hindi ako nakatahimik dahil tapos na tayo. Nahanap na natin yung mga cards. Ang daldal ko talaga. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Let's go. Okay. So, yung first row, my dear, Major Arcana, sa'yo talaga yan. Okay, ikaw yan, energy mo yan. Sa'yo talaga yan. Okay. Ngayon, if just in case itong Major Arcana na to is parang fill in the blank or kulang tayo ng message, kulang tayo ng energy, hindi talaga natin siya na-explain ng maayos or hindi natin nakuha yung maliwanag na energy, makakakuha lang tayo ng additional cards, Additional cards sa Pentacles. Okay? Kasi sa Pentacles, ito yung element mo. Earth sign. Okay, Pentacles. Dito, my dear, kasama mo si Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, pero, munti ka na kumasamid. May nakaalala sa akin. Chismosa akong kapitbahay. Excuse me po. Ay, nako. So, my dear, if just in case naman, ang iyong partner or ang tinutukoy sa ating reading is kapwa mo rin earth sign, like kapwa mo Virgo or Virgo to Taurus, Virgo to Capricorn, okay? So, malamang ito yung kanyang energy dito sa Pentacles, okay? So, napaliwanag ko naman na siguro ng maayos. Let's go na tayo, my dear Virgo. Okay. Lutang-lutang talaga ako today. Okay, pagpasensyahan nyo na. Okay, basahin ko muna in silent, my dear, and then after that, sabay-sabay nating basahin later. Okay? Okay. So, sabi dito, my dear, basahin natin ng sabay-sabay. No one else makes me feel the way you do. But I'll take it
to the grave before I tell you. Okay. So dito, my dear, hindi pa natin alam kung ano ba yung pinaparamdam niya sa'yo. Kilig ba yan? Galit ba yan? Pagkapuot ba yan? Pagkainis ba yan? Okay. So, ang maliwanag lang dito, my dear, meron kang nararamdaman or meron ginagawa yung energy na yon, yung tao na yon sa'yo. And sabi mo dito, walang ibang nakakagawa sa akin ng ganyan. Okay, yun ang sinasabi mo dito. Pero bago ko sabihin sa'yo, parang sinasabi mo dito, hindi ko nasasabihin sa'yo. Hanggang sa huli na to, hanggang sa pinakahuli, till death do us part. Hindi ko sasabihin sa'yo, bahala ka dyan. Ganon. Okay, so kuha tayo ng Major Arcana. Teka, shuffle ko lang ito. Para mas maliwanag, my dear, yung ating message. Major Arcana, Virgo. Tingnan natin. So, medyo puzzling pa siya, my dear, kasi hindi natin alam kung ano pinaparamdam sa'yo. Ito ba'y galit, saya, lungkot? Tingnan natin. Kuha tayo ng Major Arcana. Major Arcana, Virgo, okay? World card. Sa relationship nga talaga ito, definitely. Kasi kung makikita mo dyan, my dear, kasal. Okay? So, ang tinutukoy mo dito is your partner. Ayan. So, parang happy naman siya. Parang happy. May konting happy. Teka ha. May konting happy, may konting inis. Yun na nakukuha ko, my dear. Pero definitely, partner mo yung tinutukoy dito, my dear. Your partner. Mas resonated siya if hindi boyfriend-girlfriend ha. Hindi boyfriend-girlfriend. Ibig sabihin, nag-live-in na kayo nito. Or baka meron na kayong anak. Or baka kasal kayo. Lilinawin ko lang ha. Hindi to energy ng boyfriend-girlfriend. Okay, hindi. So, kung boyfriend-girlfriend to, exit ka na ngayon pa lang. Exit na, di ba? Huwag natin sayangin ang oras mo. Okay. Makaka-resonate to doon sa mga kasal. Mga kasal, sa mga nagli-live-in, or doon sa mga kasal, nagli-live-in, doon sa may mga anak. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay. So, yun ang tinutukoy mo dito, my dear. So far, medyo blanco pa rin talaga yung energy. Hindi ko talaga masyado na-extract yung 100% na message dito, my dear. Kasi yung emotion, yung feeling, my dear, na masaya ba or malungkot is hindi talaga 100% na nailabas dito sa reading na to. Mas nasagap ko, my dear, yung energy na hindi to puppy love, hindi to yung para nagkikita lang sa talahiban or mga something. Ito talaga yung typical na parang meron na talagang connection na nabuo. Like nag-live-in na kayo, meron na kayong anak, or kasal kayo. Okay, yun na nakukuha ko dito. So, let's go na tayo, my dear. Move on na muna tayo sa Major Arcana. Pero later, pag napunta natin sa Pentacles, babalikan natin to para ma-expand natin yung message. So, next row natin is Sword. So, my dear, kung ang tinutukoy dito or ang tinutukoy mo dito is Sword, sa zodiac sign sila si Gemini, Libra, and Aquarius, malamang sa malamang, my dear, ito ang kanyang energy. Okay, so basahin ko muna, my dear, in silent muna. Okay, let me see. I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. Aba, parang ikaw pa yata ang naging dahilan, Virgo, kung bakit nabubuhay ulit ang mga trauma nitong tao na ito. Okay? So, once again, kung ang karelasyon mo or ang tinutukoy dito, my dear, is Sword, malamang ito ang kanyang energy. Okay? Sabi nga dito, parang inabandon mo daw siya. Okay? Hindi man literal na parang iniwan, pero parang, let us say, parang walang pake, ganon. Pinaparamdam mo sa kanya na parang wala kang pake sa kanya, ganon. Uy, ay, meron din Two of Swords. Dalawa. Okay, sige, basahin natin to. Alam mo, si Queen of Sword or si King of Sword, kasi sa reading na to, my dear, parehas pwedeng makaresonate. Hindi porket nakikita mo babae dyan, babae lang ang makakaresonate. No, my dear, kung lalaki ka, pwede, wag ka masyadong magtititingin dyan sa mga pictures and images. Just listen to my voice. Halika dito. Wow, gano'n. Okay. So, ano nangyayari dito, my dear? Si Queen of Sword, actually very smart si Queen of Sword, okay? With elegance, okay? Baka magaling manamit ito. Magaling mag-fashion, okay? Very elegant tingnan. Posibleng maganda din ang kanyang mukha, okay? Meron siyang good
face value, yun ang nakukuha ko dito. Meron din posibilidad na baka mahilig siyang pumunta sa mga magagandang lugar or mahilig sa kasiyahan, ganon. Posible din, my dear, na galing sa mayaman na pamilya. Pwede din, my dear, okay. Dito, my dear, is two of sword, okay? Maliwanag sa two of sword na nai-stress siya. Parang ganon, parang... Pero sa two of sword kasi is more on denial. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. So, tingnan natin. I feel abandoned by you. Tapos trigger my childhood trauma. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, wala ka naman talagang kasalanan. Okay. Ang nakukuha ko dito, my dear Virgo, is matagal na siyang may problema. Bata pa lang siya, may problema na siya kasi spoiled siya. Yun ang nakukuha ko dito. Ngayon, nung nagkaroon na siya ng asawa, ang gusto niya, ganun pa rin yung kustumbre ng buhay niya. Okay, ngayon, nung hindi niya nakuha ang gusto niya, ang gusto mo, galit siya ngayon sa'yo. Kasi posible, my dear, na, uy, hindi kita anak, asawa kita. Ganon. Okay, ibig sabihin, itong tao na to ay meron pagka-baby. Okay. Baby immature. Ganon. Kuha mo. So, tingnan natin, my dear. So, move on na tayo dyan. Move on na tayo kay sword. Pero once again, ulit-ulitin ko, kung ang partner mo ay sword, malamang sa malamang, ito ang kanyang energy. Okay? Punta na tayo, my dear, sa pangatlo, sa cups. Sa mga hindi nakakaalam, ang cups, my dear, is energy ng emotion. At sa zodiac sign, sila si Cancer, Scorpio, and Pisces. So, kung ang partner mo or ang tinutukoy dito sa reading na ito is water sign, malamang sa malamang, ito ang kanyang energy. Okay? Basahin ko muna, my dear, in silent. Okay? Okay. Sabay-sabay nating basahin, mga my dear. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Okay. Unbalanced at saka uneasy. Tapos hindi niya alam kung paano ayusin yung isang bagay. Okay. Sabi ko sa iyo, my dear, matagal na siyang may problema. Bago pa siya pumasok sa relationship, may problema na siya. So, wag niyang isisi sa'yo kung pakiramdam niya unbalance at saka uneasy. Kasi, kaya sinabi nga siguro dito na uneasy, kasi nga, spoiled siya. Lahat ibinibigay sa kanya nung bata siya. Ang problema, tumatanda siya. So ngayon, nung hinagupit na siya ng sitwasyon at ng panahon, eto siya ngayon. Parang bata na umiiyak at naghahanap ng taong masisisi. Okay? So tingnan natin. Let me get, okay, the Nine of Cups. Okay. Sorry. Dito ka mo sa cups na to kung hindi King Knight ang una kong nababanggit. Okay? So, pero my dear, this is the Nine of Cups. Okay? So, baka ito siya. Once again, pwede maging babae, pwede maging lalaki. Ayan. And, baka umiinom to. Okay? Baka umiinom siya. Sabi ko sa iyo, parang nakukuha ko yung mahilig siya sa mga party-parties, mga gathering, mga ganon. Okay? So, baka idinadaan niya sa pag-iinom. And alam naman natin, my dear, na yung mga ganyan na gawain ay marami yang mga kadugtong. Marami yang mga, diba? Pupunta lang sa kaibigan, magiinuman, tapos mamaya kung ano-ano nang nangyayari. Tapos pag hindi niya makontrol yung buong sitwasyon, kasi siya naman ang pumasok doon, ayon, maninisi siya. Kasalanan mo kasi, kasalanan mo ganito, kasalanan mo ganyan. Agoy. Okay. So, punta tayo kay water sign. Okay? Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Definitely itong tao na to, yung problema niya, my dear, is dinadivert niya into something. Like pag-iinom, kung anong energy, my dear, na posibleng magdulot sa kanya ng saya. Hindi ko naiisa-isahin dito, my dear, pare-parehas na tayo matatanda at alam na natin to. Pero, ang nakukuha ko dito, my dear, is imbis na ayusin niya, gagawa siya ng isang bagay para matakasan yon. Tapos,
lalong lalala yung sitwasyon. Ngayon, pag hindi na niya ma-manage at ma-handle yung sitwasyon, ang gagawin niya, maninisi siya. Ikaw kasi, Virgo, bungangera ka eh. Bungangero ka eh. Ikaw kasi, Virgo, ganito ka, ganyan ka eh. 'Di ba? Isisisi niya sa'yo. From the very first place, kung inayos mo yung problema, hindi ito lalaki ng ganito. Kaso hindi mo inayos yung problema. Kaya lumaki. Ngayon, iritado ka. Ngayon, sinisisi mo ko. Talaga ba? Pero sa water sign, my dear, malaki ang posibilidad na itong tao na to, my dear, ay gustong takasan yung problema. Kung meron problema sa loob ng relationship nyo, ang tanging gusto lang gawin nito ay takasan kung ano yung nangyayari. Yun lang yon. Magiinom siya, lalayas siya, maggaganito siya, maggaganyan siya, tapos pag hindi niya na makontrol, my dear, boom, babalik siya sa'yo at sisisihin ka niya. Kasi ikaw eh. Okay. So let's go tayo, my dear, sa ating pang-apat na row. Move on na muna tayo dito sa mga ito. My dear, once again, sinabi ko kanina, uhugot din tayo dito sa file na ito ng energy mo kasi kasali ka dito. You are a Virgo and kasama mo dito, my dear, sa Pentacles, which is Earth sign, is Taurus, ikaw, at saka si Capricorn. Okay. So basahin muna natin. Babasahin ko muna in silent. Okay. My dear, once again, you have become too difficult. Difficult for me to handle. That's a big turn off. Okay. Kung titingnan mo nga naman dito si Cups, big nga naman talaga siya. Mataba. 'Di ba? Char lang. Wala tayong basher dito. May pasok lang. Mamaya sabihin, hala, nagbabash siya. Nagbabody shaming siya. Ano lang yon? Ay, nako. Nabunganga ako talaga. Papahamak talaga ako. Okay. So, my dear, kung i-connect ko to dito, my dear. So, yung sinasabi mo dito, my dear, na no one else make me feel the way you do, but I'll take it to the grave. Galit siya, my dear. Okay, galit sa partner mo. Kanina yung nararamdaman ko siguro, my dear, na saya, kaunting saya, is more on, siguro, hindi naman laging ganito yung sitwasyon nyo. Nagkaganito lang, my dear, nung, eto na, nagkaganito na siya, ba diba? Na parang hindi mo maintindihan kung anong gusto niya mangyari sa buhay nga, na parang hindi siya makapag-move on sa kanyang childhood trauma kuno, ba diba? So, tingnan natin. Kuha tayo ng Pentacles, my dear. So, kung i-connect ko sa'yo, my dear, nahihirapan ka na intindihin siya. Nahihirapan ka na i-handle siya. Di mo alam kung saan mo siya ilalagay. Di mo alam kung paano siya iintindihin or paano siya uunawain. Okay, we have here the King of Pentacles. Okay. So, actually, my dear, kung parehas kayong Pentacles, ang ganda sana ng connection nyo. Okay, kasi baka parehas kayong maganda or parehas kayong pogi, maganda, ganun. Meron kayong good looking, so maganda ang magiging lahi nyo, just in case magkaanak kayo. Very stable din yung energy, ibig sabihin parehas kayong magaling humawak ng pera or marunong humawak ng pera or ayusin ko yon. Let me take it back, my dear. Marunong gumawa ng pera. Kasi iba yung marunong humawak sa pera sa marunong gumawa ng pera. Magkaiba yung dalawang yun eh. Gumawa at humawak, 'di ba? Pero pakiramdam ko, my dear, sa area niya, parang marunong siyang gumawa ng pera. Marunong siyang gumawa ng paraan kung paano siya magkakaroon ng pera. Kaso, sabi ko nga, my dear, kung parehas kayong Pentacles, so, naiirita na kayo sa bawat isa. So, kung ang pakiramdam mo, my dear, is ang hirap niyang i-handle, ganun din siya sa'yo. Ang hirap mong i-handle, Virgo, hindi na kita maintindihan. Tinitrigger mo yung childhood trauma ko, kaya mag-iinom na lang ako. Ganon. Ikaw naman, parang hindi kita maintindihan. Ano bang ginagawa ko? O, di ba parang tayong drama dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa iyo, Pakundo. Bakit mo ako ginaganito? Mga ganon. Okay, so move on na tayo, my dear, para hindi tayo magtagal. Abutin tayo na 30 minutes. Hindi ko gusto yon. Masyado na mahaba tong reading na to for me. Okay? So let's go tayo, my dear, sa Wands. Sa mga hindi familiar, my dear, kung sino si Wands,
sila ang fire. Okay? Sa zodiac sign, sila si Aries, Leo, and Sagittarius. Once again, kung ito naman, my dear, ang iyong partner, malamang sa malamang, ito ang kanyang energy. Basahin ko muna in silent. Okay. In silent daw. Pag mong lakasan, in silent nga eh. Okay, ngayon, sige. Bakit ko siya binabasa in silent, my dear? Kasi ako yung klase ng tao na pag binasa ko siya in silent, mas naiintindihan ko siya compare sa binabasa ko siya ng malakas. Ewan ko kung ako lang ba yung ganun. Okay? So, basahin na natin. I smile on the inside, but I am dying on... Ano daw? I smile on the outside, but I am dying on the inside. Okay. So, sa labas, parang pa-okay-okay lang siya. Ito, my dear, mapagkunwari to. Okay. Sabi ko sa'yo, my dear, sa loob ng relationship, walang space ang mapagkunwari. And normally, kung sino sa relationship yung mapagkunwari, siya yung kinakain ng sistema. Okay. Yun. Okay, the more kang realistic sa loob ng relationship, the more na ipinapakita mo kung sino ka at kung ano ka, the more na magiging mas okay ka. Yung parang nagkikimkim at ngumingiti sa outside na parang everything is okay, pero in the inside, gigil na at galit na at gusto nang manakit, yun ang madalas na nagsasuffer ng lahat. Kasi sa loob ng relationship, I do believe na dapat lahat pinag-uusapan yan. Kasi magkarelasyon kayo, dapat wala ng sikreto. Dapat lahat sinasabi. Pag hindi ka na masaya, sabihin mo. Pag masaya ka, sabihin mo rin. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Ganon. Okay, so let's go tayo, my dear. Kunan na natin. Kumuha na tayo ng ng card para sa wands. Okay. Tingnan na. Okay, eto na. Sa bandang ibabaw. Ayan. The Seven of Wands. Parang lagi siguro kayong nag-aaway, my dear, yun na nakukuha ko dito. Lagi kayo nagdidiskusyon, yung ganun na eksena, my dear. Parang ayaw niya rin magpatalo. Ang problema kasi dito, my dear, hindi niya sinasabi yung pinakapulot dulo ng problema. Yun na nakukuha ko. So sabi ko nga, kung ang iyong karelasyon is fire sign, which is Aries, Leo, and Sagittarius, hindi niya talaga sinasabi sa iyo, my dear Virgo, kung ano yung pinakapulot dulo ng problema. Basta sinasabi niya lang siguro, my dear, na ikaw ang problema, ganito, ganyan. Hindi niya talaga sinasabi yung alam mo yun, root of the problem. Okay? So yun na toxic tong connection na to. Kung kasal ka dito, my dear, good luck. Okay? Kasi, sabi ko sa'yo, my dear, simula pa nung umpisa, may problema na talaga siya. Bago pa siya pumasok, my dear, sa relasyon, may problema na talaga siya. Okay? Baka ina-expect niya, my dear, na pag pumasok siya sa relasyon, mapagpapatuloy niya yung kanyang spoiled life. Okay? So, my dear Virgo, ito ang iyong collective reading or love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. I-click mo yung notification bell, my dear, para ma-update ka every time na meron akong mga uploads or mga bagong uploads. And kung nagustuhan mo, my dear, itong video na ito, don't hesitate na mag-like kasi malaking tulong po yan sa ating channel. And kung sa tingin mo naman, my dear, deserve na mai-publish or mai-share itong ating video at mapanood ng iba para maging gabay din nila, you are free to share this video because sharing is caring. And kung meron ka naman mga opinions, suggestion, at kung ano-ano pa, you are also free to comment sa comment section down below and binabasa ko yan. And if I have time, magre-reply po ako. Okay? So, my dear Virgo, sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na ito. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.